si BBM daw hindi kayang magpanalo. Totoo naman kasi nga kapag ikaw ay malakas na tao at kilalang kilala ka, pag in-endorse ka ni BBM, boom. Talo, di ba? Okay, panoorin na po natin ito. Si Mr. Marcos, simula pa yan nung naging senador, wala siyang coattail. Ano ba yung coattail? Yung coattail, yung hahawak ka lang, kandidato ka, mananalo ka. Paano po magkakaroon ng bigat ang kanyang sinasabing meron siya, nakanda siyang mag-endorso kung ganito ang resulta ng kanyang panggobyerno, Prof? Mark, kita naman sa Sa tingin ko, walang ano. Halimbawa, oy, endorse kita. Ayoko po, ayoko. Baka gawin yung mga tao, no? Ayoko. Kaya ko po, sarili ko. resulta ng mga surveys eh. Yung NCR, unti-unting nagtitilt, no? Unti-unting nakikita, I guess experiential yan, nakikita ng mga botante, ano ba to? Ano ba itong ginagawa? Kung ito ba ang aking susun, papaayos ba ang buhay ko? Ingat sa Alam mo, drive. pag tiningnan mo doon sa Philippine Development Plan, ang gusto lang naman ng Pilipino, maayos na buhay. Makapagtrabaho, may sweldo siya, Ma'am, ayaw ba ng mga kababayan natin yung rocket launcher? Yung sinasabi ni BBM, rocket. Tsaka yung basura gagawing energy. matulungan niya, mapag-aral ang mga anak, may pera siya, kung sakaling magkasakit ang pamilya, may pera siya na pambili ng 3 beses na masustansyang pagkain, simple lang. Sa isang araw, No? 3 beses. Pero kung ganito lang ang serbisyo na ibibigay mo, unique ang Metro Manila kasi ito yung capital, no? At dito media center, at dito talagang it's very hard to please voters. Pero makikita mo nagtitilt. So yung sinasabi mong may endorsement, unang-una walang coattail si Mr. Marcos. Simula pa yan nung naging senador, wala siyang coattail. Ano ba yung coattail? Yung coattail, yung hahawak ka lang, kandidato ka, mananalo ka. Magmula ng tumakbo siyang senador, hindi umangat ang kanyang total number of votes. Nung Nito lang kasi nga kasama niya si BP Sara, kaya nagtiwala yung mga tao kay BP Sara. elect. In fact, yung base vote ng isang Marcos is roughly around 12 million. Tumaas lang yon ng 15 million nung si Senator Marcos ang tumakbo. So siya mismo, wala siyang coattail. At makikita natin kung i-disaggregate nyo ang data ng 2022, hindi totoo na ang nagpapanalo sa kay BP Inday ay siya. Ang totoo, si Wala, talo nga siya kay Lenny nung bago yung eleksyon. Hindi nga siya nanalo kay Lenny. Ayaw na ng taong bayan sa kanya. Nagkataon lang na binuhat siya ni BP Sara. Yun ang totoo. BP Inday ang malaking naitulong para sa kanya manalo. Hindi ba siya ang linigawan? Kung malakas kayo, hindi kayo manliligaw ng isang taong taga Mindanao. Si Senator Amy, di ba? Pinunta niya si BP Sara, birthday pa ngayon ni BP Sara. Kasi naikwento yun ni Senator Amy, di ba? Na gustong maging Vice President si Bongbong Marcos ni BP Sara. Kasi akala nila tatakbong presidente si BP Sara. Sabi ni BP Sara, hindi ako tatakbong presidente. Sabi niya ng ganun. Parang hindi interesado, no? Ngayon, ang gusto na lang ni BBM, ni Madam Amy, sige, takbo ka na lang ng presidente, tapos si BP Sara na lang ang maging vice mo. Ayun, nagkareleche-leche na. Akala natin okay na. So, saan mo kukunin yung endorsement? Hindi ko alam. Siguro yung endorsement pwedeng associated sa makinarya, Shout out sa sa COMELEC, sa SMNI News. sa pondong pampolitikal, itong budget na papasok. Maraming paraan, pero yung actually tatayo ka at endorse ka at immediately ang taong bayan iboboto ka, sa tingin ko nagkakamali sila dyan sa kanilang pag-a-analyze ng endorsement factor ni Mr. Marcos. Opo. Dito tayo sa impeachment naman, Prof, no? Ano ba ang nakita ninyo sa pinaka-latest na trial? Kung saan nagkaroon ng Suspendido hostile ngayon, di ba? witness ang prosekusyon sa katauhan ng
dating disbursement officer ng OVP na si Gina Acosta po? Well, alam mo, Admar, wala ka masyadong makukuha kay Miss Acosta kasi sinasabi lang Oo, niya oo. ano ang nangyari, 'di ba? Ano nangyari? Bakit general? Kasi general ang sinabi na ilagay. Makikita mo sumusunod siya sa utos. Oh, pagkatapos tama rin naman dahil wala naman siyang intelligence know-how. Paano siya maglalagay doon ng specific? So yung specific nanggaling doon sa intelligence officer ni VP. Pangalawang sinabi niya, sinabi sa kanya, e-encash na, pumunta siya doon, nag-encash siya, linipit niya sa bag. Hindi ako nag-agree ng paggamit ng AI na yon. Kasi, ang 150, no? Magkano nga yung total na una? It's 150, right? Nasa mga ganyan po. Oo, yung 150, yung pinakita nilang AI generated, masyadong ang laki nun. Malaki na yung hugis ng 1,000, malaki pa yung ilinagay mo sa lansan na ganon. So, hindi ako nag-agree doon. Pero, in terms of propaganda, ang laki. Magugulat ang taong bayan, lalo na kung ikaw ay nagbukas ng television mo at ang una mong binuksan, yun, magugulat ka, ganitong kalaki. Ang pangatlo, wala namang sinabi na binulsa ni BP yung pondo. Nagpakatotoo siya na in-encash namin yung pondo tapos linagay namin sa 5 maitim na bag at yun na, binigay na kay security officer si Nolasco. Kasi kung tatanga-tanga ka doon sa sitwasyon na yon, mabubulag yung isip mo, ay, in-encash. Ay, parang winidraw. Ay, winidraw, tapos nilagay sa bag na itim. Natural, may pondo ka. Ngayon, may pondo ka. Ano gagawin mo sa pondo? Doon lang yun. Siyempre, para gamitin mo yung pondo, i-cash mo siya, no? I-withdraw mo, may cash ka. Ngayon, kaya ba yun ng kamay mo lang? Siyempre, ilalagay mo sa bag, di ba? Ngayon, usapan kung saan ginamit naman sa maayos at walang kurakot na nakita. Di ba? Si La La Chica. Oo. Ay, kung ako rin, kung ikaw rin, kung may ganong kalaking pondo, hindi ba ibibigay mo yun sa security? Hindi Ganun. ikaw ang hahawak nun. Yes. Kasi nakakatakot pag nawala yon. Ikaw yung responsible custodian officer. Tsaka nilagay nga sa bag, di ba? Eh, ano, saan mo gustong ilagay yun? Sa katawan mo, sa sombrero mo, sa bulsa mo, hindi kasya yun. Di ba? Ewan ko itong mga lahat ng kumakalaban kay BP Sara, mga tanga-tanga talaga. Hindi ko lang gusto yung pananalita ni Ligutan na parang ang pagtatanong tinatakot si Miss Acosta, no? At ang gusto niya conclusion kaagad. Tama lang na Conclusion agad. nag-oppose yung defense kasi sino ba ang nagsabi sa yung i-encash mo? Sino ba ang nagsabi sa yung ilagay sa bag? Natural yung head of agency. So, as SDO, by the name itself, disbursing officer, di ba ang disbursing, nagbibigay ka ng pondo? Disbursing. So, kung sinabi ng head of agency sa disbursing, Na sinabi niya na ayon naman sa Joint Sa Raulo yun, tumunog yung O-Carol ko. Memorandum Circular bilang disbursement officer, bahagi yun. Tama yung sinabi ni Acosta po, Prof, na bahagi yun ng kanyang pag-disburse. At sinabi rin niya doon na hindi naman pwede ako yung akyat ng bundok. Wala akong sariling security. Ako makikipag-usap sa mga taong hihingan ko ng mga information. at saka Admar, my goodness, if you look at Miss Acosta, she's a very simple lady. Yung demeanor niya, yung pagsasalita niya. Tapos hinusgahan ni Erwin Tulfo. Alam mo, pag si Erwin Tulfo yung inano mo, pikon na pikon yan, napakagago talagang ugali na gano'n, nahuhusgahan mo na
parang iniisip mo na niloloko ka nung babae na yun, yung witness na yun, kasi nga hindi siya marunong magtagalog. Karamihan naman, may mga iba talaga hindi marunong magtagalog o hindi niya masyadong naiintindihan. Kung yung nakita mo sa papel, Tagalog yun, baka ipiniresinta lang ng maayos. Pero yung nagsalita siya on the spot ng Tagalog, meron po talagang mga Bisaya na nahihirapang magtagalog. Hindi naman, ewan ko dun kay Erwin Tulfo, no? Yung pagkakanervyos niya, pinagkakatiwalaan siya. Kita natin pinagkakatiwalaan dahil galing Davao, siya yung ginawang SDO. Pero every bit of the way, every point of the way, na-explain niya. Na-explain niya kung bakit generalize, na-explain niya kung bakit detalyado, na nag-usap sila, oo, nag-usap sila bago niya ilinagay. So, ito yung as per her knowledge, tama yung ginawa niya. Wala naman nagsabi sa kanyang mali. Opo. Ngayon, ibang klase naman yung kung Nag-receive sasabihin mo, siya. nambulsa ka ba ng pera? Kita naman natin, hindi nila maitanong ng ganon. Hindi rin nila maitanong, nag-iwan ka ba ng pondo kay Vice Presidente? Diba? Kasi makikita mo dun sa pagtatanong nitong lawyer na ito, may pinupunto siya sa dulo. Kaya nga maganda na marinig natin yung defense para mabuo natin yung kwento, no? Yun nga lang, may mga points doon na pwede na sanang hinusgahan na ng presiding officer, pero wala. makikita mo very lenient. So, tingnan natin kung anong mangyayari. X-Crew News.